dating tricycle driver na nagbebenta noon ng patingi-tinging gasolina, ngayon may-ari na ng 19 na gasolinahan. Sana all! Kaya pabiling mo sa... Ang mga namamasadang gipit dito raw kumakapit sa mga ibinibentang tingi-tinging gasolina. Usong-uso, lalo na sa mga probinsya. Teka lang, boss. Teka lang. Pero dahil bawal talaga ito, ang tricycle driver na si Alex na nagbebenta nito noon, nahuli. Hinahabol ako ng mga may-ari ng gasolinahan dahil kulurom ako eh. Nagagalit yung mga legit na may gasolinahan. Ako'y pinahuli. Tinigil ko. Kumayod, nagtiyaga at kinalaunan, aba, nakapagpatayo pa ng sarili niyang gasolinahan. At hindi lang isa ha, hindi lang dalawa, kundi 17 mga gasolinahan. Hindi lahat ng nasa ibaba habang buhay na magiging mahirap. Basta't magsisikap. Ang kwentong ito, ang patotoo at magbibigay po sana sa inyo ng full tank na inspirasyon. Dito sa bayan ng Buena Vista sa Marinduque, lumaki sa simpleng buhay si Alex. Ako po ang bunso sa 10 mga kapatid. Nung lumalaki pa ako, siyempre napakahirap ng buhay. Talagang kailangan mong dumiskarte para makakain ka ng maayos. Sa murang edad, natuto si Alex na magbanat ng buto sa bukid. Nag-uuling kami ng kahoy, saka tumutulong ako sa tatay ko sa pagkupras. Nagkakaroon din kami ng mga linang, nagtatulok ng palay, at nag-aalaga din ng hayop. Sa kabila ng hirap, iginapang niya raw na makatapos siya ng high school. Mula doon sa bundok, naglalakad kami ng halos 6 na kilometro papunta sa school. Then magat hapon yon. Pero dahil sadyang kapos, hindi na nakatuntong pa si Alex ng kolehiyo. Kaya sa edad na 19, lumuwas siya pa Maynila para magtrabaho. Sari-saring trabaho ang pinasok ko doon at napa-extrada ko sa construction at sumasama kung saan sa mga kaibigan. Sa Maynila, nag-cruise ang landas ni Alex at ng dati niyang kaklasing si Ederlyn. Nagkamabutihan sila hanggang taong 1994, umuwi sila ng Marinduque para bumuo ng sariling pamilya. Nung inanak yung anak kong panganay, ako'y may kaunting naipon. Nakabili ako ng isang tricycle na ipapamasada ko eh. Minsan inaabot ako ng gabi dyan sa pamamasada. Minsan napaplatan pa ako ng gulong doon sa mga lugar na walang kabahayan. Naging kasama ko po sa biyahe yang mayan. Magwait kasama. Ang tricycle din daw ang nagsilbi nilang family service. Sinusundo-sundo ko sila sa school, ng tricycle na yan. Siksikan kami hanggang doon sa likod. Pag umuulan, nababasa. Naalala ko, nasa unahan lang ako, tapos si kuya nasa likod ni papa, tapos si mama, tapos yung mga kapatid po niya siksikan na doon sa loob. Para may pantustos sa 4 niyang mga anak kung ano-anong sideline raw ang pinasok ni Alex. Sa umaga po, mamamasada po siya. Tapos after po, nun mamimili na po si papa ng bakal bote po. Tapos sa sobrang pagod nga po na ni papa, pagdating na lang po niya sa bahay, kahit sobrang dumi po ng damit niya, natutulog na lang po siya ng ganon. Mula sa pangangalakal, si Alex nakapag-ipon hanggang sa nagbenta na nga siya ng tingi-tinging gasolina. Kasi nung panahon na yon, maliit pang gasolinahan dito sa Marinduque at karamihan ay mga takal-taka lang. Pitin mo to. Pero ang negosyo niyang ito, nadespalinghado. Hinahabol ako ng mga may-ari ng gasolinahan dahil kulurom ako eh. Nagagalit yung mga legit na may gasolinahan. Ako'y pinahuli. Tinigil ko. Pag natutulog yung mga anak ko, tinitingnan ko. Yun ang pangarap ko sa mga anak ko nung panahon na yon, na sila ay makalasap din ng gaya na nalalasap na ibang kabataan. Tumatak po sa isip ni papa na kapag naging successful po siya sa buhay, bibili siya talaga ng sasakyan para sa amin. Kahit ako gising ay ako nangarap at baka sakali makachimpo eh. Ang tricycle ni Alex kalaunan nasira, pero hindi raw ang kanyang loob hanggang sa muli siyang sumugal sa isa pang negosyo. Nakikita ko yung may mga gasolinan, maayos ang buhay eh. Naangat talaga sila. Kaya kahit gano'n man, suntok sa buwan at wala akong puhunan, pinagsikapan kong pumunta muna sa baba. Si Alex, ipinakilala raw ng isang kaibigan sa kakilala nitong negosyante na siyang nagpautang sa kanya. Siguro nakita niya yung aking sinseridad sa paghanap buhay. Pero ang kanyang sinimulang gasolinahan, hindi raw agad nagtagumpay. Naloko ako ng mga panahon na yon.
kasi may tauhan akong hindi mapagkatiwalaan. Nalugi ako, nagkautang pa ako ng 3.7 million sa Lucena noon. Para mabawi, si Alex nagbenta ng mga naipundar niyang gamit. Meron akong lumang sasakyan noon, naibenta ko ng 100,000 na i-cover ko ron sa nawawala sa akin. Hanggang muli niyang itinayo ang naluging gasolinahan. Malakas ang loob ko, sabi ko, bahala ng Diyos dito siguro. Naging maayos na yung tao ko, natututukan ko na. At sa pagkakataong yon, lumago na ito hanggang nadagdagan pa ang dating hinuli dahil nagbenta ng tingi-tinging gasolina. Meron na ngayong 17 mga gasolinahan sa Marinduque. Nandito tayo sa main branch ng aking gas station. Maluwag yung lugar. May pinagagawa kaming dalawa at marami pang on the way na pinagagawa. Kung dati namamasada at nagsisiksikan silang mag-anak sa iisang tricycle, ngayon, meron na silang mga naipundar na sasakyan. Sumama na ako sa ulan at arawan. Kaya sabi ko, kailangan naman ako yung makadima ng ginhawa. Nakabili na rin siya ng farm. At nakapagpatayo ng magarang bahay para sa kanyang mga anak. Diyan ako nagigipit sa pera, nabibili ko yung gusto ko, kung saan-saan ako nakakapunta. Kamakailan lang, si Alex muling binisita ang dati nilang tirahan. Dito nakatira yung kubo namin. Mga 7 taong kami na nakatira dito hanggang 8 taon. Kinamusta niya rin ang mga dati niyang kasamahang tricycle driver. Hoy! Magandang umaga. Ang aking original na kasama nung araw. Ito, mga kasama ko nung araw yan. At bilang pasasalamat at balato na rin ni Alex, namigay siya ng libreng gasolina sa mga dati niyang katoda. Nagpapasalamat po ako kay Boss Alex at nabigyan po kami ng dagdag kita sa aming pag-buhay. Thank you. Proud ako sa iyo dahil malayo na labot mo. Kasama ka pa rin naman sa pag-unlad. Nandito pa rin pag may kailangan. Marvin, salamat! Namahagi rin siya ng libreng bigas. Papasalamat po kami din ng bigas. Kasama rin po namin yan sa pag-tricycle. Simula pa nung una, kahit nung wala pa tayo, sobrang proud pa ako. Sana po magkaroon pa kayo ng mahaba pang buhay. And mahal na mahal namin kayo, yun lang. Mahal na mahal namin kayo ni Mama. Ang mensahe ko lang sa kanila, una ay huwag makalimot sa Diyos. Pangalawa ay pagkakaisa at huwag maghiwalay. Maraming salamat sa aking mga magulang na nagbigay sa akin ng magandang payo at pagpapalaki. Dahil kung wala sila, hindi ko rin mararating ito. Yung payo nila na maging mabuting tao, mapagmahal sa kapwa at sa lahat. Sabi ko nga, kung naabutan ko sila, kundi kung ano yung meron ako, meron din sila. Maraming salamat sa kanila. Hindi lang gasolina ang laman ng tangke, kundi determinasyong magtagumpay para sa pamilya. Dahil sa biyahe ng buhay, hindi laging mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mas importante kung paano ka nagpursige at kung paano mo nilagyan ng direksyon ang iyong mga pangarap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.